Suite Consultancy. www.pakbettv.com. Naniniwala ka ba sa mga pamahiin kapakbet? Kung oo, may alam ka bang pamahiin na nagsasabing mawawalan ka di umano ng pera kapag ginagawa mo ang mga yon? Share nyo na yan! Ngayon, may ibabahagi ako sa inyong mga pamahiin dito sa bansa natin na nagsasabing mawawalan ka ng pera kapag ginawa ang mga ito. Tayong mga Pilipino, maraming mga naniniwala sa mga pamahiin at walang masama sa ganitong mga paniniwala. Kung hindi mo naman hilig ang mga ganitong pananaw sa buhay, wala ring problema roon. Kaya naman mga kapakbet, samahan nyo akong i-explore ang mga pamahiin na babanggitin. Panigurado, pamilyar ka na sa mga ito. Kaya naman ito na sila. Una, paglalagay ng bag o wallet mo sa sahig. Pinaniniwalaan mga kapakbet na kapag iniwan mo o nilapag mo lang ang lagayan ng iyong pera sa sahig, ito ay magbibigay ng malaking dagok sa finances at financial luck nyo sa buhay. Tataas ang tsansa na kayo ay maghihirap pagdating sa pera. Kaunti lang ang kitang pumapasok, hindi magiging sapat ang sahod kada buwan at iba pa. Maaari rin kayong manakawan ng malaking halaga ng pera. May eksplanasyon ang pamahing ito mga kapakbet. Kapag nilapag mo lang basta-basta ang lagayan ng pera o wallet mo sa sahig, isa raw itong indikasyon na hindi mo pinapahalagahan ang wallet, ang pera, at iba mo pang finances sa buhay. Kaya naman, sa susunod na susubukan mong ilagay lang sa sahig ang wallet mo, magdalawang isip ka na. Ikalawa, pagwawalis tuwing gabi. Isa rin sa mga paniniwala na sikat, lalo na sa probinsya mga kapakbet, ay ang pagwawalis tuwing gabi. Ang pagwawalis tuwing gabi ay pinaniniwalaang magdadala ng kamalasan sa buhay ng isang tao. Gayon na rin pagdating sa kanilang yaman sa buhay. Isa ito sa mga sikat na pamahiin mula sa ating mga lolo at lola. Kahit gaano raw kadumi ang sahig, iwasan daw maglinis sa gabi. Walisin o linisin na lang ito kinabukasan. Hindi praktikal ang pamahing ito mga kapakbet, kaya nasa atin kung ito ay karapat-dapat na paniwalaan o hindi. Ikatlo, hindi pagsaboy ng barya sa unang araw sa bagong bahay. Isa rin sa mga sikat na pamahiin o ritual tuwing lilipat sa bagong bahay mga kapakbet ay ang pagsaboy ng barya bilang magbigay hudyat ng nag-uumapaw na yaman at swerte sa buong bahay. Kaya naman, kung sa una ninyong araw sa inyong bagong bahay ay hindi kayo nagsaboy ng barya, may posibilidad na mamalasin ang bahay at ito ay magbubunga ng malakihang problema pagdating sa inyong finances at wealth aspect. We have crossed one more milestone. It's only the beginning. Visit our new store Kapakbet, Unit 1004 Cityland Shaw Tower, corner St. Francis, Shaw Boulevard, Mandaluyong City. Ikaapat, paggamit ng kaliwa mong kamay kapag bibili. Sunod naman na pamahiin mga kapakbet na kapag ginawa mo raw ay magkakaroon ka ng problema pagdating sa pera, ay ang paggamit ng kaliwa mong kamay kapag bibili ka. Isa ito sa mga paniniwala ng mga nakatatanda. Ang konsepto nito mga kapakbet ay nakaugat sa receiving at giving hand. Sinasabi nila na kapag ginamit mo ang iyong right hand o kanang kamay tuwing bibili, tumatanggap ka raw ng swerte. At kapag kaliwang kamay o left hand ang ginamit mo halimbawa sa pagbigay ng pera, ikaw daw ay magkakaroon ng financial problems sa mga susunod na araw. Ang right hand ang ating giving hand habang ang left hand naman ang receiving hand. Ikalima, hindi sinasarado ang toilet bowl kapag hindi ginagamit. Isa rin sa mga paniniwala mga kapakbet na kapag ginagawa ay may kapalit na kamalasan ay ang hindi pagsasara sa toilet bowl kapag hindi naman ginagamit. Ito rin ay isang paniniwala na nakapaloob sa feng shui. Sinasabi na kapag hinayaan mong nakabukas lang ang takip ng kubeta, ang pera at swerte nyo sa bahay ay mabilis mawala dahil hihigupin ito ng negative energy ng nasa kubeta ng bahay.
Ang CR ay puno ng negative energy mga kapakbet, kaya pagkatapos gamitin, ugaliing takpan ang kubeta sa CR ng bahay. Ika-6, pagtatapon ng pera saan-saan. At ang panghuling pamahiin na nagsasabing mawawalan ka ng pera kapag ginawa mo ito mga kapakbet ay ang pagtatapon ng pera saan-saan nang walang matinong purpose kung bakit itatapon. Ang konsepto nito ay katulad ng sa unang nabanggit. Kapag ginawa mo ito, hindi mo pinapahalagahan ang meron ka at dahil dito, ang diwa ng swerte at pera ay kusang lalayo sa iyo na magreresulta sa sunod-sunod na problema mga kapakbet. Maliban sa mga nabanggit mga kapakbet, may mga pamahiin din tayo na nagsasabing kapag ganito ang ginawa mo o ganito ang nangyayari sa iyong paligid, ay siswertehin ka pagdating sa yaman at pera. Halimbawa sa mga ito mga kapakbet ay ang mga sumusunod. Kapag nangati ang kamay mo, kapag may nakita kang gagamba sa loob ng iyong wallet, kapag ikaw ay nadumihan ng ibon, sabihin ang salitang money kapag may dumaang bulalakaw. Gayunpaman mga kapakbet, ito ay pawang pamahiin lamang. Ibig sabihin, ito ay sabi-sabi at walang konkretong eksplanasyon kung totoo ba o hindi. Kaya naman, nasa sa atin pa rin kung ito ay ating pinaniniwalaan, susuwayin o susundin. Kayo ba mga kapakbet, kinahiligan nyo ba na maniwala sa mga pamahiin? Share your experiences sa mga ganitong bagay. Ang mga interpretasyong ito ay pawang gabay lamang. Nasa atin pa rin ang desisyon at tayo pa rin mismo ang may hawak ng ating kapalaran. Huwag po nating kalimutang magdasal at manalig sa may kapal. Hindi niya po tayo pababayaan. Huwag kalimutang mag-subscribe, i-like at i-share ang videong ito sa inyong kapamilya at kaibigan. Maraming salamat sa panonood mga kapakpet.